Oh, nagsalita na po etong si Vic Rodriguez doon sa mga grupo na nanggulo dyan sa Mendiola at sa Ayala Bridge. Nanunog. Ang daming nasirang, um, ang daming nasira dyan sa parting yan ng Mendiola. Kahit yung mga pribadong establishmento ay nasira din. Panawagan, meron pong panawagan si Attorney Vic Rodriguez. At ito yung sinasabi ng mga kababayan natin na ayan, inamin na, hindi daw ganyan ang napagkasunduan nyo. Inamin nyo na rin, Mr. Vic Rodriguez, dito sa post na ito, na kayo ang may pasimuno niyan. Pero nagkamali kayo sa napagkasunduan. Tila ba lumagpas etong mga DDS, etong mga binayaran para manggulo sa kanilang napag-usapan? Hanggang saan lang po ba dapat yung gulo? Wala dapat ba na masaktang pulis? Wala dapat ba na masirang struktura? Yun ba yun? Kasi ang sinasabi, kung sino man ang mga nagpasimuno ng mga pagkilos malapit sa Ayala Bridge, pinapaalam ng hakbang ng maisog na hindi ito ang ating napagkasunduan. Yan. Inamin na rin. At lalong hindi pinahihintulutan ang kahit sino sa hanay na to. Ay talagang meron kayong kinausap siguro. Hindi lang masyadong nagkaunawaan kung hanggang saan ang pwedeng gawin ng mga binayaran nyo. Yun po ba yun? Kasi ang sinasabi dito, hindi ito ang ating napagkasunduan. Yan. Wala daw kinalaman. Talaga ba? Ang sinasabi kasi dalawang attorney, dalawang abogado, dating politiko, isang Chinese, sabi ni Isko Moreno na isang Filipino-Chinese ang founder. Isang dating politiko, tapos isang abogado, ayun. Sige nga. Sino ba ang tinutumbok na itong mga to? At sa sasalita nga netong si Vic Rodriguez, netong kanyang statement na ito lang ay nagpapatunay na totoo na meron kayong plinano, hindi nagkaintindihan, sumobra sa napag-usapan nyo yung mga nanggulo na yon, hanggang sa nasaktan nga ang maraming kapulisan at maraming nasira dyan sa Maynila. Sana kahit papano, dahil napakasakit na ito para kay Isko Moreno, na kapwa niya mga DDS ang nagpahamak or nanira dyan sa Mendiola. Sana kahit papaano tumindig ka na, Isko, at ipaglaban mo kung ano yung nalalaman mo tungkol dito.